Nakasimangot na mukha ng kapatid ang nakaharap sa kanya, habang nag-aantay sila sa labas ng bahay nila. Susunduan daw sila ng amo para sumama mamasyal. Kinikilig talaga siya ng sobra pag tinatawag siya nitong sweetie, hindi niya maiwasan na hindi mapapangiti ng mag-isa. Kaya lagi siyang binubuska ng kapatid, pag nakikita siyang nakangiti ng mag-isa. Nawawala ang pagkabungangera niya pag kinikilig siya, nahok sabayan pa ng dagandong ng dibdib niya. Nababaliw ako sa iyo bawat silakbo ng puso ko. Kanta pa nito agad niyang sinama ng titig ito, kaya tumigil din at napahalakhak ito sa kanya. Kinikilig ka naman dyan, baka mamaya pag dumating na yung alien nangisay ka na dyan, o di kaya umihina sa sobrang kilig. Brill, tigilan mo ako ha. Sumusubre ka na talaga, pag ikaw 9 love siguraduhin mo lang di ko malalaman talaga. Nako kukurutin ko yang manimong nakausli dyan, pagbabante niya dito. Nakatingin lang ang anak niya sa kanilang magkapatid, habang nagtatalo sila. Napapaisip din siya bakit naisipan ng alien na yun na sumama sa kanila. Never naman itong lumalabas sa lungga noon. Simula nang halikan siya nito. Hindi na normal ang tibok ng puso niya, hindi na rin siya masyadong nag-iingay ngayon nahihiya na siya dito, at kung maisip lang niya ang mga pinaggagawa sa amo niya, mababatukan niya ang sarili niya talaga, baka niloloko lang siya ng amo niya sa mga pinagsasabi nito sa kanya, di pa nga nakikita ang itsura niya magkakagusto ito sa kanya, baka pag nakita na siya nito, ay ayawan na talaga siya. Hindi siya kasing ganda nung ex nitong binabad sa arena sa sobrang puti. At sobrang yaman pa ito, samantalang siya di hamak na katulong lang nito. Tunog ng telepono ang pumukaw sa pag-iisip niya, na sinagot naman ng kapatid at kaagad na binigay sa kanya. Hello, we're on our way now, going to fetch you, so wait for me okay? Agad nitong sagot, ang lambing yata ng amo niya ngayon, na lalong ikinakilig niya, opo senyorito. Okay, see you in a minute. Binaba na niya ang tawag na hihiyaman siya, pero ito naman ang nag-insist na sunduin sila, at gustong sumama sa kanila. Ilang minuto lang huminto na ang sasakyan na kulay pula sa harapan ng bahay nila, nakapagtataka lang at alam ng driver ang bahay nila. Bumukas ang pintuan nito, at niluwa ang nakangiting driver. Lucia, hali na kayo, at andito na sa loob si Senyorito Randall. Ayan nito. Lumapit na sila dito, at pinagbuksan naman sila ng pintuan, nasa likuran silang tatlo nakasakay, at ang amo katabi nito ang driver. Nahihiya pa siyang batiin ito, pero binati na rin niya. Hello senyorito. Bati niya dito. Hi Lucia, what's the name of your sister and son? Tanong nito. Brill po, tapos si Yolo. Hello po Sir Alien na boss po ni mama ko. Sabi ni Yolo. Napatawa naman ang boss niya sa sinabi ng anak niya. Do I look like an alien Yolo? Nakangiti nitong tanong. Hindi po pero sabi ni mama noon alien daw po kayo. Ani pa ng anak niya. Bonibesto talaga siya nito, kaya tinakpan na niya ang bunganga nito, para hindi na magsalita. Why your sister is so quiet Lucia? Hello Brill. Ani pa nito. Nani bago lang senyorito nahihiya daw siya na ang sumagot. Sinisiko siya nito, kaya tiningnan niya ito ng masama, ngumiti lang ito sa kanya na nakakaasar. Nagtago yata ang dila mo at tahimik ka. Buska niya dito ng pabulong. Ang gwapo pala niya kahit bulag siya, kinikilig pa nitong sagot na namumula ang mga pisngi. Kinurot niya ang tagiliran nito, kaya napasimangot naman ito. Hello po sir, kimi nitong batik. Brill, sabay tingin niya ng masama dito. Nanginitian lang siya ng kapatid. So, where do you want to go guys? Tanong nito. Mimi di ba po sabi mo noon pupunta tayo ng amusement park, doon na lang po tayo. Bialing nitong saad sa kapatid. Okay we go there. Manong punta tayong amusement na malapit lang dito, anito sa driver. Tinitingnan niya ito parang hindi mo akalain na bulag ito sa itsura nito ngayon. Sobra itong gwapo, lalo na at nakasalamin ito na lalong nagpatingkad sa kagwapuhan nito. Buti na hindi siya makita nitong tinitigan niya. Ayan naman si heart niya kumakanta naman ng todo, na sinabayan pa ng kapatid niyang loka-loka. Kapag tumibok ang puso wala ka nang magagawa kundi sundin ito. Binatukan niya kaagad, kaya tumigil din ng pang-asar sa kanya. Pangiti-ngiti pa ito mas lalo talaga siyang inaasar nito.
Narating nila ang isang amusement park, na malapit lang sa bayan nila. Agad silang pinagbuksan ng driver, para makalabas ng kotse, pati ang amo ay tinulungan din itong makababa. Lucia, can you assist me while walking? Saad nito habang bumababa ng sasakyan nito. Sige po senyorito, sang-ayon niya at agad niyang nilapitan para alalayan ito. Give me your hand, I want to hold it, just like what you told me HHWW. Senyorito naman, nakakahiya eh. Don't be, ako nga dapat ang mahiya, kasi hindi makakakita. Malungkot nitong Saad, but I want to enjoy this day, dagdag pa nitong nakangiti na sa kanya. Ayan na naman si Heart kumulabog naman ng todo, kalma lang puso wag pasaway. Why you're always get nervous when I'm near you. I can feel your hands is shaking. Saad nito. Sino ba naman ang hindi nervyusan sa'yo? Just relax okay, I feel the same too. Nalalong nagpagwapo nang ngumiti naman ito. Senyorito naman ha, wag kang paasa baka puffle ka lang ha, tapos di mo ko sasuluan. Pag ako nahulog na kulagot kayo sakin talaga, kunyaring pagbabante niya. I make sure to catch you, but I will not let you fall, bear that in mind. Hoy, kanina pa kami nilalanggam dito sa katsisihan yung dalawa, kung wala kayong balak na pumasok magsabi lang kayo, at kami ng anak ko lalayas na, ani Brill na nakasimangot naman. Go ahead Brill, Manong will guide you, susunod kami ng ate mo. Ingat kayo ni Yolo, nakangiti pa ring Saad nito sa kapatid niya. Tula lang kapatid naman ang nakaharap sa kanila, kanina ang sungit ngayon iba naman ang itsura nito. May sapak na yata ang kapatid niya ngayon, nginitian lang ito iba na agad. Mimi Terrell na kasi, aya ng anak sabay hila kay Brill. Kaya sumunod din ito dito, kasama ang driver ng amo. Senyorito, Terrell na po sunod na tayo dun. Hila niya dito. Ngunit pinigilan siya nito, just stay here I want to be alone with you. Sige po, hanap na lang ako ng maupuan natin, kinakabahan niyang sabi. Palingalinga habang naghahanap ng maupuan. Ngunit wala siyang makita na upuan, inaya na lang niya itong maupo sa may damuhan banda ng parke. Mahigpit ang hawak nito sa kamay niya, na parang takot bitawan at mawala siya. Doon tayo sa may damuhan banda maupo senyorito. Ginya niya ito paupo doon. Can you please stop calling me senyorito? From now on just my name, anything you want to call not that senyorito. You okay with it? Okay po Arandel. That's better if there's no more po, I'm still young you know. Okay Randall, kinakabahan niyang sagot. Hindi pa rin ito binitawan ang kamay niya. Nahihiya na siya pinagtitinginan na sila ng mga taong dumadaan sa pwesto nila. Lalo na ang mga kababaihan, ngumingiti pa ang mga ito habang nakatingin sa kasama niya. Ang gwapo naman niya kaya lang may ka-olding hands naman, anang babae. Tara na baka matuno pa tayo sa tingin nung girl, sabay hagik-hak ng mga ito. Tiningnan niya ng masama ang mga ito, buti na lang lumayas sa harapan nila. Lucia, did you had a boyfriend before? Bigla nitong tanong na nagpabuling sa kanya dito. Bigla naman tumama ang mukha niya sa pisngi nito. Malapit pala ito sa kanya. Wala pa po senyorito I mean wala pa Randall, nauutal niyang Saad dito. Good to know. Ako lang ang magiging boyfriend mo, ngisi nitong sagot. Nagulat pa siya sa sinabi nito. Kaya hindi niya maalis ang mukha dito, dahil bigla nitong hinawakan ang kabila niyang pisngi, at hinalikan naman siya ulit nito, na nagpagulat sa kanya, kaya napasinghap siya at napabuka ng labi. Na naging daan para makapasok ang dila nito sa loob ng bibig nito. Wala siyang kaalam-alam kaya nagpaubaya na lang siya dito. Nang haguran nito ang kaloob-looban ng bibig niya. Ang sarap pala sa pakiramdam ng ganitong mahalikan ka, kaya napahawak na rin siya sa mga braso nitong nakahawak sa pisngi niya. Ay bold, biglang sigaw na nagpatigil sa kanilang halikan, pulang-pula ang mukha niyang tumingin sa kapatid. Na nakangisi lang sa kanila. Baliwala naman sa katabi kung nakita man sila ng kapatid niya, nakangiti pa sa sinabi ni Brill. Ate asa na yung bag ni Yolo, papalitan ko ng damit at basa na. Inabot niya dito kaya kumuha ito ng damit ng anak niya, at umalis din agad. Ngunit lumingon pa ito sa kanila na nakangisi. Ituloy niyo na yung ginawa niyo kanina, pang-alas ka nito sa kanila.
I like your sister Sweetie and your son. Anito na inihilig pa ang ulo sa balikat niya, at kinuha ang mga kamay niya, at pinagsalikop ulit. Nakangiti iyang siya ng tahimik. Ang sweet talaga nito, sana lang hindi magbago pag nakakita na. First memorable day nila ito na magkasamang lumabas at namasyal. He's sitting on the garden, and waiting for his family to have breakfast with them. His mom asked this, so he don't hesitate to refuse it. They're happy for what he did the other day. That's a good sign for them. And that day was a memorable day for him. Until now he still feel the taste of her lips. I kiss her again and feels like I eat those strawberry that lots of honey. He can't help on smiling. Smiling without reason is a crazy, are you bro? Do I look like a crazy now? Banas niyang sagot. He's chuckling while saying again. It's that how I see, binuntutan pa ng tawa. And that's good bro. If Lucia is the reason, I may thank her a lot. Even mom and dad will do that. Do she has a sister bro? May I court her too? Interesadong tanong nito sa kanya. You Rexel, her sister is a gem to her. Not like you a walking na kahit saan may ikinakamang babae, bare niya dito. He's laughing loud. Maybe if she's pretty like Lucia I can change. I could not be a walking maybe I will be the stopping anymore. Nanilakasan pa ang halakhak. Masuntok talaga kita once na ginawa mo yan. Sabay bato niya dito ng tinidor na nahawakan. Bro, you're really a hitter, kahit bulag ka. Asar nitong sabi. Tinawanan niya lang din ito ng tamaan ng tinidor. He never missed a single strike, even Lucia never missed an alarm clock, and he's so sorry for it. Boses ng mga nag-uusap ang papalapit na ang naririnig niya, at nagpatigil sa bangay nilang magkapatid. Randall, kamusta? Anang boses ng lalaki. Uncle, it's good to hear you here. Masaya niyang kausap dito. Tinapik pa siya sa balikat nito. This is a surprise for me. Where's Tita Mary? Agad niyang tanong sa asawa nito. I'm here Randall, and I was so happy seeing you now. Sabat ng tita niya na niyakap pa siya ng mahigpit. I'm happy too tita, and I know this a good news for me, because you both came here, paniniyak niya. Indeed Randall, and at last we find your eye donor. And I can see to your face that you're glowing. Are you in love my dear? Panunokso pa ng tita niya. Halakhak lang ang isinagot niya sa mga ito. Si Alicia heard that laugh. He's not Randall masungit anymore. Who's this girl? And I will thank her a lot. Panunokso ng tita niya. Yes tita, and I know who's this girl. Sabat ng kapatid. Naunahan niya lang ako, pero ako talaga dapat ang may gusto doon, anang kapatid. You Rexel, don't you ever say that on my face. Mabugbog talaga kita. She's mine and will never ever happen na maging sayo. And don't you ever lay a single touch, kahit dulo ng daliri mo. Pagbabante niya dito. Ooh, so possessive bro. Fine, it's yours. Saka nitong sabi. Nagtatawanan lang ng mga magulang at tiyahin niya ang naririnig. Anyway Randall, your uncle has something to say. Anang ama. Yes uncle, what is it? I'm excited to hear it, just make sure it's a good news. A loud laugh his uncle answered, yes it's a good news Randall, anito, and prepare yourself the next day, you're gonna have your operation, masayang anunsyo nito sa kanila. He can contain some emotion right now, sobrang saya ang pakiramdam niya, sa wakas makakita na rin siya. And he's not a blind anymore. His family was overwhelming sa sobrang saya sa binalita ng tiyuhin niya. He can't wait to tell Lucia, but no, he wants to surprise her after his operation. Let's celebrate this for having a good news we have today. Ani ng ina. Hey guys, can I ask favor? Please don't ever tell to anyone, just us only. I want to surprise someone after my operation. Can you do it for me? Pakiusap niya sa mga ito. Of course Randall, we will, and we're happy to know that. And meeting this someone you want to surprise, biro pa ng ama. Thank you mom, dad, uncle, and Tita Mary. I owe these to all of you. And of course to my brother who's always teasing me.
I appreciate all the efforts for searching an donor for me, maluha-luha niyang saad sa mga ito. He's a man but he can help it, he's emotional right now. Let's eat now and the food are getting cold, anang ina niya. They're eating while talking some random things, before he don't have any regrets after what happened, kahit nasama ito sa usapan nila about his ex-fiancée. He's been vocal also towards what he feels to his someone, na sinabi niya sa mga ito. They knows who is it already, dahil nabanggit na niya ito pati ang loko-loko niyang kapatid. He can't wait to see Lucia, but he will keep his mouth shut to tell her he's having an eye operation. After their breakfast, he immediately asked his mother to lead him to his room, he wants to see his girl. He knows andoon na yun sa kwarto niya. Malamang nasabihan ito ng ibang katulong na nasa garden siya, at kasama ang mga magulang, kaya alam na niyang dederecho na ito sa kwarto niya. His mother called some maids to lead him, kaagad naman lumapit sa kanya ang matandang katulong, at inakay na siya papasok sa loob patungo sa kwarto niya. Manang si Lucia ba andito na? Tanong niya sa katulong. Opo, senyorito, dumiretso sa kwarto mo nang malaman na nasa garden ka at may bisita. Anang matanda. Okay, manang salamat. He's excited to see her face, what she looks like, her smile, her everything. Pagkapasok pa lang ng kwarto hinanap na niya agad. Sweetie, where are you? Hi senyorito. Bigla nitong sagot sa kanya, medyo nag-aalangan pa ito. Sweetie, I told you not to call me senyorito anymore. Nagtatampong boses niya kunyari. Nahihiya kasi ako, baka may sabihin yung makadinig. Why? Before ang lakas loob mong makipag-away sakin, now nahihiya ka. Biro niya dito. Iba naman yun basta nahihiya ako. Come here sweetie, I want to hug you. I'm so happy right now. Aniya dito. Lumapit din ito sa kanya, kaya kaagad niyang niyakap ito, these feelings is what he need. I will have a short vacation with my uncle, they want me to visit some family. So I hope when I come back, we'll still see you here. Can you promise it? Syempre naman, andito pa rin ako, puwera na lang paalisin mo ako dito. Nakanguso niyang saad. No, not ever gonna happen, if you want you'll stay here as long as you want, anitong nakangiti. Oy, wag ganun, kinikilig ako sobra. Sagot nito, kiligin ka na ngayon till forever. Aniya, ay ang cheesy mo, bakit ang sweet mo ngayon? Baka main love ako ha, di pa ba sweetie? Nakangisi niyang tukso dito. Malapit na baka pagbalik mo. Are you sure of that? Then I will wait for it. Sure na sure senyorito, sabay hagikat. This giggle will make sure gonna make him miss a lot but it's okay, just 2 weeks not that long enough.